isang subdivision sa lungsod ng Parañaque, nakatira ang pamilyang Astinoch. Ang nag-iisang anak nina Margaret at Leon Astinoch na si Julius ay gustong magbisikleta. Nay, Tay, pwede po ba akong bisikleta? Mag-iingat naman po ako eh. Pero hindi pinayagan si Julius. Pero Julius, hindi ka pa tapos sa mga assignment mo. Tapusin mo muna at maaari ka na maglaro. Aalis lang kami saglit. Tapusin mo muna ang mga homework mo, anak. Nakinig naman si Julius at umakyat siya sa kwarto niya. Nakakabanas. Sa loob ng kwarto, galit na galit si Julius at napapasigaw siya. Ano ba yan? Ngayon na nga lang ako lalabas ng bahay at di pa ako pinayagan. Palagi na lang ako nakakulong. Ayaw ka na gumawa ng homework? Narinig ng magulang ni Julius ang mga sigaw niya at agad silang umakyat. Sinabi naman nila kung bakit siya bawal lumabas ng bahay. Anak, alam namin na gusto mo talagang lumabas ng bahay, pero may panahon rin para sa paglaro. Aalis kasi kami ng nanay mo at dapat matapos mo muna ang mga gawaing bahay mo. Julius, siguro pagbalik namin pwede ka nang magbisikleta. Makinig ka sana sa amin. Humingi ng tawad si Julius sa kanyang mga magulang. Sorry, Nay. Sorry, Tay. Di ko na po uulitin. Iintayan ko na lang po kayo. Anak, mabuti naman. Anak, alis na kami. Huwag mong kalimutan na pakainin si Rabies. Ilabas mo na rin ang basura. Sige po, mag-ingat kayo. Pag-alis ng magulang ni Julius, mayroon siyang naisip. Paano kaya kung magbisikleta ako na yun? Hindi naman malalaman nila nanay at tatay at bibilisan ko naman. Agad na tumakbo si Julius sa garahe para kunin ang bisikleta. Nilabas ni Julius at ininspeksyon ang bisikleta at tinignan niya kung nasa mabuting kondisyon ito. Teka lang, baka kung anong mangyari sa akin kung sira ang bisikleta. Ay, ano to? Boomerang lang pala. Buti na lang tinanggal ko kasi parang nakasabit sa gulong Pero hindi alam ni Julius na ito ay parte ng bisikleta. Binilisan ni Julius ang pagbisikleta na hindi niya alam na natatanggal na ang gulong. At sa ilang sandali, natanggal ang gulong niya at siya'y napilay. Aray! Ang sakit! Tulong! Narinig si Julius ng isang kapitbahay at nagulat sa kanyang nakita. Nako! Ano ba yan? Dali, punta tayo sa ospital! Salamat po. Mabilis ang takbo ng kotse dahil walang malapit na ospital sa kanilang subdivision. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Umabot sila sa ospital bago siya maubusan ng dugo. Ilang araw siyang nasa ospital bago siya ilabas. Pagka-uwi nila Julius galing ospital, pinagsabihan si Julius dahil sa nangyari. Julius, wag na wag mong uulitin iyon. Di kita papayagan lumabas ng bahay. Maaari ka lang lumabas kung may papagawa ako sa'yo. Bawal ka na rin manood ng telebisyon. Baka doon mo nakuha ang mas mamang ugali. Sige po, patawad. At dahil sa nangyari, si Julius, kahit bali ang kamay, ay nakikinig na sa kanyang magulang, kahit mabigat man ang pinapagawa sa kanya. Dahil ayaw niya na ulit madisgrasya